What up, everyone? It's your boy TRES. Happy New Year to all of you. Thank you so much for all the warm and the well wishes throughout the holidays. Forgive me if hindi na tayo nakagawa ng video insight about sa ating Ahon 15 VIP experience. Man, as you can see, I have to be back here at our home crib. And I'm so happy dun sa ating naging live flipped up or battle rap event run na sinamahan nyo ako sa susunod ulit when we are available and capable. So thank you so much. Before we get to our video, I just want to give a huge shout out to my brother Sean Justin. Nevertheless, kasama ko siya nung pinanood tong live etong event na ito ng PSP, John Marvin Santos, Timothy Hermano, of course, my man Mzite, Slack One, Modus Battle League, Justin Holy Corpus, Fernan Odang, Old Coffee Shop, Seraflex, and my brother Sinyo. And guys, I just want to let you know, meron tayong Facebook account. Okay, sinunod ko yung payo ni Sinyo nung nag-usap kami nung ahon. Sabi niya, I have to create a Facebook account kasi I never had one. So, follow nyo ako or add nyo ako as a friend sa ating Facebook account sa show up. So yon. And what else? So man, we are going to make our first video for this year dito sa PSP Matira Mayaman Finals between Sixth Threat and Mot. As you all know, napanood natin to ng live. And my judging then, kami dalawa ni Nevertheless, was first two rounds kay Mot, third round kay Sixth Threat. Now, baka sabihin nyo bias kami or whatnot. Si Nevertheless, he's also an upcoming battle MC na kasama natin sa community, and to tell you, he is really rooting out for Sixth Threat. Ngayon, let's review this and tignan natin kung magbabago ba yung pananaw natin after reviewing this. Let's go! Yo, dinig ba? Dinig? Ay, nako. Sorry. Naalala ko lang. Sana inyong marapatin na kamustahin ko yung mga nasalantaan ng sunod-sunod na bagyo dito sa atin. Okay lang ba lahat? Okay lang ba? Okay lang ba? Pero pasensya kung may bagong sakuna na inihain at higit pa sa signal number 5 yung dumating na ika-6. Ito yung panay reklamo na bias daw yung crowd pag hindi home court ni Tarantado. So gusto mo kung labanan sa Maynila kung saan di pa ako natatalo? Asintadong mga ngaso sa Maynila galing South at dito ko nakuha aking crown kung yung Davao aking kampo kung Maynila hunting grounds. Nagbabalik gun bars yung tirador. Sa finale diniliver. Sa kamay ko 3 na natutumba. Yung natira yung pang-titrigger. Kaya kamusta baliktaran, princess? Isang istilong nahuli ko kung paano niya nagagampanan, walang hiya. Nang minsan tayong nagkainuman at nakita ko sa cellphone mo nang hindi ko sinasadya, i-search nyo, anagram solver. Lalabas lahat ng tools na ginagamit niya para lang makalikha o nagnanakaw gamit tool, panay loot ginagawa, madaya. Burara kasi kaya ko yon nahuli dong. Tanaw ng 6 yung internet na parang logo ng Google Chrome. Pero siyempre may ribat na yan. Inaantay niya na lang kasi kung sinong makakapunan yan. Pero gets kita, bilang rapper, natural, sinusulat mo yung mga bagay na totoo mong nararanasan. Pero grabe ba? Sa totoo lang, kamukha niya yung si Grabe ba? Sa totoo lang. Pero sa totoo lang, pinanood ko yung laban ko kay Shay. Alam mo yun, hindi ko ramdam kung ako'y nanalo ba. Pero di ko rin masabi na ako'y natalo niya. Ang punto ko'y kaya kong tanggapin yung mga tagilid na laban at ako'y aminado pa. Ang tanong, sa laban mo kay J Black, Pistol, Lanceta, tingin mo panalo ka? Kaya
Kaya paano ko yung style tol ng inyong idol nila Ruko Holo gamit? Nung ramdam niya na yung hatol, bigla siya dun, horado lapit. Oh, hindi. Baka si Phoebus bigla akong i-game over. Paano yung supposedly referee, takot gumit na at pumito, kinailangan ko pang maging whistleblower. At ano bang ginagawa sa whistleblower? Hindi ba dinadali? O you may shoot the messenger? Ang kaso, na-deliver ko na yung mensahe. Ayan nyari sa sinasabing pinakabata na kampyon. Ngayon nananalo na lang sa di malaman na rason. Puta, payag ka sa ganon? Sa'yo na yan titulo, uy. Sa'yo na yan titulo, uy. Nakakaawa ka na lang, Chong, from pinakabata na kampyon to pinakamagulang na kampyon. May gasol ka na, kulang ka pa sa gasolina. Ang dami pang trouble. Pilit pagka-promote nung promotor dun sa mot na palyado na yung motor. Tangina sina J-Black, Pistol, Lanceta, inyong agarang pinuntirya. Sunod-sunod yung di makatarungang paghatol, nag-astahang mga pulisya, purbida. Magbabanggit pa ba ako ng N-word, racism, para maabot nyo yung linya na yung trinabaho nila'y black na may pistol at patalim kaya di makanapan ng hustisya. Purbida! Kaya nga, naalala nyo, kaya nga laban ko kay Ram, tinawag ko sang Tom ng Tom and Jerry. Yun ang sulat kong na-highlight. Kasi ang pusa ay maraming buhay at yun ang nakuha ko in hindsight na 3 beses ka nang pinatay at kung susundin yung timeline, dadagdagan na lang niya ng 6 nang maubos na yung 9 lives. Pero yan yung mga topic sa susunod na rounds. Relax lang, di pa kita tinutuluyan. Hinangad mo tong dream match, bangungot tong iyong inabutan. It's gonna be a long night for you. Wag mo kong tutulugan. Rinig ba? Rinig? Sa wakas, mangyayari na tong labang iniiwasan mong masubok. Nung press con pa lang, kitang-kita na ang hirap ng dinulot. Paidlip-idlip ka na, ngunit hindi ka makatulog kasi tong dream match nila ang kinakatakot mong bangungot. Kasi real talk, si Enigma mismo naghamon. Sa tagal ng kumpirmasyon na inipnakot na bagot. Sa paglipas ng panahon, malamang nasa bars mo na ngayon yung mga naipong palusot. Sakto, makakapagtago ka sa ingay ng kontrobersya at sigalot. Keso ninakaw to kay Enigma ng oportunista na panot. Well, wag mo nang i-justify kung bakit ka naging takot. Alamin natin yung sagot. Ninakaw nga ba to ng PSP sa flip top o ikaw mismo nagdamot? Kasi si Enigma nagtanim. Si Phoebus lang yung nakinabang. Sa kakaiwas mo mamen, nagkaroon pa ng hidwaan. Kaya ba't nyo sisisihin tong matira mayaman? Masyado niyang pinahirapan. Kung san-san pa nakarating, kaya nga tour na kinailangan. Tas magyayabang ka ngayon, keso ikaw nagbubuhat sa amin? O ba't sa flip top, di mo nagawa yun? Yung kahambugan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, mag-ubusan tayo ng hangin. Di ba tirador ka umasta? Di na yan uubra, tanga. Di na ako masisindak sa mga patutok-tutok mo, aba. Tsaka paano pa puputok yung mga gun bars mong dala? Kung una sa lahat, tol, hindi ka umasa.
Kahit nga sa 3GS gunman, lagi siyang tinatawagan. Ang dami ng miss call. Kaso lang iniiwasan, dinagampanan yung big roll. Ngayon, sino sa atin ang tirador kung ako pa yung humandel sa pistol? Speaking of pistol, isa buhay, champs. Total, nandito na rin tayo. Aminado, labang ko kay J Black, pakiramdam ko talaga ako yung talo. Pero nung si Badang sumigaw ng luto, doon ko naramdamang panalo nga ako. Oh, yung Badang defender na insulto sa aking punto na pahaging. Kasi yung kuro-kuro tungkol sa luto, di ba anggulo niya nga rin? Pinatunayan mo lang sa amin, nakautak mo yung Darwin. Naniniwala sa teoryang sa unggoy lang din ang galing. Pero sige, usapang luto. Ikaw, yung dalawang laban mo sa Davao, kamusta man? Kasi dapat talo to kay Shehi at kay Shernan. Sus naman, di lang umingay yung issue porket home place, pero tus na yan. Shernan at Shehi, dalawang SH na naging shh na lang. O, di ba walang ingay? Kasi nga maraming supporter tong 6. Yeah, they're counting on you. Pero mas unexpected yung jinx pagdating ng moment of truth. Kasi cold-blooded yung twist, lahat iiwanan kong shook. Hanggang pati mga tropa mong creeps madama yung out of the blue. Cause I got something to prove. At ang sarap panoorin na ako yung minamaliit nila habang pinapaburan ka sa comments. Isang patok sa takilya versus undefeated champ, i-compare natin yung moment. Ryan Garcia versus Tank, bagsak yan sa smaller opponent. Kaya ano, sino mga pumusta dito? Taas kamay mga boss, sino? Anong kala nyo, nag-i-invest? Pues, mga prediction nyo magmimintes. Liamado o dehado para sa akin meaningless. Tandaan nyong wala nang halaga yung odds pagtapos ko burahin tong DDS. Kaya sa lahat ng nakabet, pakiabot tong babala ko. Wala kayong makakamit sa babala nyo. Yung mga makamot, yung babalato. Okay, so let's talk about their first round. Okay. So, I think first round ni Six Threat, ito yung angles na ginamit niya, home court advantage, gun bar, style breakdown, pass battles, personals. These are the lines na nagustuhan ko sa first round ni Six Threat. I know some of you guys might have more, some of you guys might have less. Pero yung top 3 for me nung round 9 is ito. Number 1, sabi niya, ito yung panireklamo na bias daw yung crowd pag hindi home court ng Tarantado. Kasi gusto mo akong labanan sa Maynila kung saan di pa ako natatalo. Asintadong mga ngaso sa Maynila galing south at dito ko nakuha ay aking crown kung yung Davao aking kampo tong Maynila hunting ground. So, himayin natin siya, sabi niya, ito yung panireklamo na bias daw yung crowd pag hindi home court ng Tarantado. So, yung reference na ginagamit dito ni Six Threat is KJ Black. Okay, so yun yung premise. So, ang first meaning niya is yung yung home court advantage issue. Okay, na si Six Threat kasi 'di ba lagi siyang yun nabanggit nga rin ni Moth na merong issue ang mga tao sa kanya pagdating nga daw sa Davao is automatic panalo siya dahil nga medyo close talaga yung naging battle niya doon kay Shernan at saka Shehi. So na-point out naman ni Moth. So yung second meaning or reference na ginagamit dito ni Six Threat is yung kay J Block, 'di ba? Na sinasabi mo bias yung crowd sa amin, sa'yo nga yun dahil almost all of your battles talagang
ano, 'di ba, yung crowd mismo yung against sa'yo, pero nananalo ka pa rin. Second, line dun sa ano na yun, bara na yun, sabi niya, "So gusto mo akong labanan sa Maynila kung saan di pa ako natatalo, asintadong mangangaso sa Maynila galing south at dito ko, nakuha aking crown." So, ayan, undefeated nga naman talaga si ano, 'di ba, si, Six Threat sa kanyang ano, mga battles sa Manila outside of Davao. Hindi ko alam kung saan siya natalo, and I can't really remember kung sino yung tumalo sa kanya. Put it in the comment section. So, eto naman yung punto niya. Nakita niya yung progression, yung thought progression. Okay, so home court, tapos home court na ano, issue, 'di ba, yung crowd and all that. Ngayon, next level na yung ano, yung argument na pine-present dito ni Six Threat na, sa Manila, yun, hindi ko home court, bakit hindi ako natatalo dun, 'di ba? So, wala talaga sa ano yan, sa punto niya, wala naman talaga sa lugar yan kung saan tayo maglalaban. Kasi ako nga, kahit na ako yung outsider or ako yung dayo, hindi ako natatalo. So, ang pangalawang ano, second, entendre niyan, 'no, yung pangalawang meaning niyan is yung reference na ginamit niya is yung Isabuhay Championship, 'di ba? So, anong pinanggalingan kanina? J-Block yung second meaning, tapos Isabuhay Championship. So, nakikita niyo na yung pini-paint na picture dito ni ano 'no, Sixtet. Kung yung Davao aking kampo, 'tong Maynila hunting ground. So, what a Sixth Threat claims in here is that kaya niyang talunin si Mott kahit saan ganapin yung laban. Mott does not hold any advantage over Sixth Threat kasi yung frame na binebenta ni Sixth Threat is that home court advantage lang daw yung chance ni Mott na manalo sa kanya. But even that, walang upper hand si Mott. Now, these are the things I love about Sixth Threat, how direct and tight, simplistic yung mga linya niya. No beating around the bush, but you get the message and the punto, the depth altogether. Napakalinis dahil, again, yung kwento niya, 'di ba, makikita niyo yung natural progression ng kwento, yet pati yung reference nung kanyang ano, linya, may connection, nagpo-progress din. Unang-una, 'di ba, yung second meaning nun is yung J-Block, 'di ba? Tapos pangalawang meaning is Isabuhay Championship. Nakita niyo? So yung may correlation, hindi lang yung first layer, pati yung second layer nung kanyang iniispit is in connection with, kumbaga may natural succession din, nagpo-progress ng maayos dahil yung J-Block may connection naman talaga dun sa Isabuhay Championship, 'di ba? Dahil si ano, eto si J-Block, Isabuhay champion siya na nagka-issue ng talo kay Mott dahil nga sa home court advantage, at si Pistol din, Isabuhay champion na sabi nga ni ano, ni Six Threat, tinalo din daw nun si Mott, nananalo lang si Mott dahil nga din sa home court advantage. So nakikita niyo, 'di ba, pati yung second meaning may ano, may natural progression. And tignan niyo kung paano tinahi or ano, sinurk out ni Six Threat yung buong linya na 'to sa inyo, kung yung Davao aking kampo, 'tong Maynila hunting grounds, and yung punto niya on the third line. Ito yung mga linya that makes, or these are the things that make Six Threat really one of the best. Dahil hindi lang yung first layer nung kwento yung ano, tutuloy-tuloy or seamless yung transition, yung progression niya. Even more so, pati yung next layer ng kwento, pati yung punto, pati yung argument, in connection with, may natural succession and natural progression din. Walang loose ends. He circles back dun sa issue ng home court advantage kasi yun yung pinaka-core netong linya na 'to, home court advantage. 'Pag kay Mott at kay Six Threat, yung issue ni Mott na nananalo siya dahil sa home court advantage, at 'pag natatalo siya, sinisisi niya yung home court advantage. Kita niyo kung paano tinahi or binalik ulit ni Six Threat dun sa kung yung Davao aking kampo, 'tong Maynila hunting ground. So, how he naturally goes back to that. Ito yung mga ano, airtight, kaya tinatawag ng mga linya na, kaya may mga linya tinatawag na airtight dahil sa mga ganitong klaseng construction. Walang ano talaga, walang butas, no, walang loose ends. Napakalakas. Okay, second line na nagustuhan ko kay Six Threat, sabi niya, kaya nga sa laban ko kay Keram, tinawag ko siyang Tom ng Tom and Jerry. Yun yung sulat kong na-highlight kasi ang pusa maraming buhay, at yung nakuha ko in hindsight na 3 beses ka nang pinatay, at kung susundin yung timeline, dadagdagan na lang yan ng 6 nang maubos na yung line life. So,
Himayin natin 'to 'no. By the way, yung hindsight ibig sabihin niyan looking back, at yun ang nakuha ko in hindsight na 3 beses ka ng pinatay. Meaning, ayan, going back nga dun sa natural progression ng issue, home court and lutuan. Yun naman talaga yun, 'di ba? Home court is lutuan. So, yung second thought na nun, yung lutuan na yung dini-discuss dito ni Six Red. Lahat daw ng laban ni Moth sa PSP, talo siya or luto. At kung susundin yung timeline, dadagdagan na lang niya ng 6 nang maubos na yung Line Live. So, binibigyan ng bagong frame ni Six Threat yung idea ng lutuan ng judging dito na pabor pa din nga daw sa kanya kahit naluto yung unang 3 laban ni Moth. Kasi dapat daw sa kanya matalo si Moth. Nagigets niyo? Kumbaga, yun daw yung script according to Six Threat. Bottom line, sinasabi niya dito na sinet up ni Phoebus talaga si Moth na ipanalo ng ipanalo para lang katayin ni Six Threat dahil nga yun yung naging script talaga or construction nitong buong tournament. Ang galing, 'di ba? Dahil yung ang narrative nitong battle na 'to is luto itong buong tournament dahil kumpare ni Fibo si Imot, dapat si Imot yung manalo. And then binibigyan ng panibagong frame ni Six Threat ito na hindi niya iniwasan yung issue, rather binigyan niya ng sarili niyang plot twist yung issue. And seamless yung transition galing dun sa home court advantage. Nage-gets niyo? Ang galing, 'di ba? Makikita mo talaga yung at stake sa battle na 'to. Kasi as early as first round pa lang, I mean first few lines pa lang ng first round, psychological framing kaagad yung approach na ginagawa dito ni Six Thread. So, I mean, eto yung mga linya talaga na pang-championship at this level. Dahil ang approach na ginagawa ngayon dito ni Six Threat is hindi lang basta yung kanyang natural na material 1-2, 1-2 tapos punto, argumento. Ito punto, argumento, tapos psychological reframing. Psychological yung approach dito ni talaga, ni Six Threat to reframe dahil alam niya sa sarili niya na, "Okey, ako yung dayo dito, medyo kay Moth yung crowd dito at baka magamit laban sa akin 'yan." So, binibigyan niya na kaagad ng bagong frame yung mga tao na nanonood, ultimo yung mga judges for his advantage. Very smart yung ginagawa dito ni Six Threat, very strategic. Okey, third line sa niya, pero 'yan ay mga topics sa susunod na rounds. Relax ka lang, 'di pa kita tinutuluyan, hinangad mo 'tong dream match, bangungot 'tong iyong inabutan, it's going to be a long night for you. Huwag mo akong tutulugan. So pero 'yan ay mga topic sa susunod na round. So ito yung signposting ni Six Threat for his coming material. Priming 'yan, again, psychological. Yang priming ginagawa 'yan para mas maintindihan yung mga susunod na linya. In this case, ginawa niya ang signposting or priming na 'yan para ikondisyon yung mga tao para mas maintindihan at mas makasunod yung mga tao sa mga anggulo at linya niya that will come in the next coming rounds. Hindi tayo mawala doon sa kwento. Kumbaga lubid 'yan na hahawakan mo para hindi ka mawawala doon sa ilalapag na material ni Six Thread. Ay, hinangad mo 'tong dream match, bangungot 'tong iyong inabutan. So, be careful what you wish for. Yan yung pinakapunto niyan. It's going to be a long night for you. Huwag mo akong tutulungan. Yung it's going to be a long night for you, ano yan, idiom yan, ng mga Amerikano. It's meaning yan, it's going to be a difficult experience. Pag sinabihan kang, "Man, it's gonna be a long night for you." Ibig sabihin talagang papahirapan ka, mahihirapan ka dito. Huwag mo akong tutulungan, meaning huwag kang magtitipid kasi yan nga yung nagiging issue kay Moth in his past, 3 or previous battles na parang feeling nila ang konti, 'di ba, hindi masyadong siksik yung mga material ni Moth. Kaya nga sabi nila, for them, talo si Moth dun sa mga battle na yun. Okey, special note, okey, nung live, eto kahit tanungin niyo yung mga kaibigan niyo, kakilala niyo na nakapanood ng live, even kung may mga kakilala kayong battle MC 'no, we really felt na first round ni Tag Six Threat is not really that confident pa dahil obvious talaga yung panginginig niya tsaka yung butterflies in him. Talagang kitang-kita namin yun. Hindi masyadong kita dito sa video unless siguro talagang intentional mong iimbestigahan. But to us during the live,
man, kitang-kita namin talaga yung kaba, yung I'm not discrediting yung lakas ng round ni ano ha, ni Six Red. I'm just sharing etong little insights na napansin or worth noting namin nung live na talagang kabadong-kabado at nanginginig, unease, medyo namumutla si Six Threat. I don't know kung yung ibang MC nag-post na about that or ibang hip-hop pages, pero tanungin niyo na lang yung mga kakilala niyo nanood ng live or yung mga kakilala niyong battle MC because it was really obvious and evident na kinakabahan nga kami baka mag-choke or ma-stumble si Six Threat. Tanungin niyo si Nevertheless kung hindi kayo naniniwala sa'kin, kasama ko siya at ano yun, six threat talaga siya nitong battle na 'to. So for me, masabi ko sa first round 'to, very strategic itong round ni Six Threat, ganda ng placement ng kanyang round na 'to, psychologically charged talaga. Bawat mga linya, malinis yung presentation, smooth yung transition, at may kwento yung material niya. Talagang solid yung muka nung material, hindi lang yung face value nung linya, pati yung argumento, pati yung punto, pati yung psychological reasoning nung linya na yun is magkakadugtong, maganda yung progression. Ayos. Very, very tight. Ito namang first round ni Mott. These are the angles na ginamit niya laban kay Sixth, rebuttals, tsaka yung issue ng pag-iwas or Sixth is ducking down, tas character assassination, luto, badang, achievements, at saka sugal. These are the angles. Ito naman yung mga linya na gusto ko kay Mott sa kanyang first round. Sabi niya, tas magyayabang ka ngayon kesyo ikaw nagbubuhat sa amin o ba't sa flip top di mo nagawa yun? Yung kahambugan mo, subukan natin. Pisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Gawin ulit natin 'to sa ahon, mag-ubusan tayo ng hangin. So, character assassination 'tong ginagawa ni Moth, dito sa line na 'to 'no. I like the argument Moth is presenting here, questioning yung perceived status ni Sixth Threat na pino-portray niya as the biggest draw or strongest, battle MC sa roster ng PSP. Sabi niya, "Tas magyayabang ka ngayon kesyo ikaw nagbubuhat sa'min o sa flip top ba't di mo nga nagawa yun?" Eto, ginawa niya 'to kasi normally, 'di ba, yung mga fans, supporters o yung mga nanonood or sumusubaybay sa PSP, si Six Threat yung yan talaga, that's the statue that they hold Six Threat unto, 'di ba? Six Threat yan yung portrayal niya yan yung portrayal sa kanya rather sa PSP na siya yung pinakamagaling at yung biggest draw. Okay, again, may resibo naman si Six Threat for that claim. Pero hindi siya yung nag-claim nito, again, nililinaw ko lang, yung mga naniniwala at sumusuporta ay Six Threat din yung kanilang kini-claim about Six Threat sa pagdating sa PSP. And again, yung mga battles namin ni Six Threat, yung nagsisilbing resibo for that. So, it is being questioned by Mott kung totoo yan. Ang sabi niya, kung totoo yan, dapat kahit sa flip top, ganyan din yung impact mo. Okay? Pero, syempre, marami kasi talagang big draw or money fight sa flip top. Ngayon, etong linya na to, this is rebuttal proof. Okay? Bakit siya naging rebuttal proof? Dahil maganda ginawang association ni Mott doon sa perceived portrayal at saka sa flip top. Bakit? Hindi ngayon may ire-rebut ni ano yan, ni Six Threat. Unang-una, hindi naman kasi siya yung nag-claim yan, 'di ba? Pero direktang atake sa kanyang karakter yan. Number two, kapag ni-rebut ni ano yan, ni Six Threat yan, ano mangyayari? Yung mga fans ng flip top at saka yung mga battle MC na part ng roster ng flip top, sila yung papalag. Nagigets nyo? Kasi, ah yun dun dinala ni Imot, yung argumento, kung ganyan ka nga talaga, ikaw nga yung biggest draw tsaka pinakamalakas, ba't hindi namin naramdaman naman yung ganyan level of impact mo sa flip top? So, hindi siya basta-basta pupuwedeng i-rebut dahil sa flip top 'pag dinala natin din yung conversation, marami talaga na biggest draw or talagang money fight. Andiyan sila Sinyo, sila Tipsy, sila Looney, alam mo yun, just to name a few. So, ang punto ni Mott dito is si Six Threat is only a big fish on a small pond. Nagigets niyo? Kumbaga nagmumukha lang malaki at malakas si Six Threat kasi nga maliit yung competition dito sa PSP, which is somehow true naman.
So, pero ito rebuttal proof itong linya na 'to na ginagawa ni Moth, nage-gets niyo? Kumbaga he is rallying the crowd of Flip Top and mga battle MC ng Flip Top on his side na, "Sige magyabang ka, tignan mo, hindi daw makakalaban mo, masasagasaan mo on this." Kaya nga nung binato niyo 'to makikita niyo talagang, the crowd goes wild and crazy because na-achieve niya yung objective na yun dito sa linya na ito, yung psychological play na gusto niyang, gawin. Yan, so sabi niya, "Yang kahambugan mo subukan natin, opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin, gawin ulit natin 'to sa ahon." Yan. Kaya, ito meaning, ah talagang ano, 'no, dini-discredit dahil kanina si Sixth Threat dini-discredit niya lahat ng panalo ni Moth, 'di ba, dito sa PSP kasi nga daw lahat tagilid, alanganin, talo siya. So, ang ginawa ni Moth sinakyan niya 'yon, dini-discredit niya rin yung buong run ni Sixth Threat dito sa PSP. Ngayon kapag na-discredit pareho 'yun, ano matitira na lang, 'di ba, yung flip top. So, liliit yung paningin mo doon sa. Kumbaga ang ginawa kasi ni Moth is pinagtabi niya yung flip top at saka PSP sa mata ng mga tao. So, makikita mo talaga yung difference in terms of size at saka impact. So, yung mga questionable na masasabi nating panalo or runs or issues na nakadugtong kay Moth dito sa PSP, 'pag itinabi mo dun sa achievements na meron siya sa buong liga ng flip top is matatabunan. Yes, yung liliit. Kaya niya doon pinipilit dalhin yung argumento or yung laban sa flip top para matabunan lahat ng mga questionable nga na bagay na, binabato sa kanya. Very smart, 'di ba? Very smart yung ginagawa niya. So, ayan. So, ayan, sabi niya, nagdo-double down na dito si ano 'no, so dino-double down talaga ni Moth etong flip top na linya or yung thought about it, yung routing or yung anchoring kasi yan yung anchor ng buong linya, eh, flip top, eh, sabi niya 'di ba, ah, tawag dito, okey, hanapin ko lang, ba't sa flip top di mo nagawa yun? Yun, 'di ba, yun yung anchoring line dun. Sorry naglago ang kontes. Ba't sa flip top di mo nagawa yun? So, dinadali nga niya dito, yung punto ng first line about being a big fish on a small pond kasi si Moth, okay, eto na ngayon yung big picture 'no, ba't niya pinagtatabi yun, bakit matatabunan yung mga intriga sa kanya sa PSP 'pag itinabi dun sa kanyang, 'pag tinabi dun sa Flip Top League kasi si Moth eto yung resume niya sa flip top talagang malinis at saka maganda. Nag-main event na siya ng ahon, eh. Nage-gets niyo? Kumbaga isa yun sa another layer ng kanyang pagfe-flex, pagyayabang o pagja-jab kay Six Threat. Nag-main event na siya ng ahon just the previous year, okey? Bago ito, just the previous year, 2023, siya main event ng ahon. So, may karapatan siyang magyabang about it. So, may lisensya siya. I'm not sure kung si Six Threat nag-main event na ng ahon, pero I'm sure siyempre nag-main event na siya sa Flip Top. Yung finals pa lang ng ng ano, ng Isabuhay, siyempre main event siya pati sa Davao yata siya yung main event. So, hindi ko lang alam kung nag-main event na siya ng ahon. By the way it looks, mukhang hindi pa kasi dun sa linya, sa punto, at saka sa layer nung argumento ng linya na ito ni Moth, yun yung pinapalabas niya, 'di ba? 'Di ba? Kasi ano, ang ganda nung nasilip niya na butas na yun na para mapagtakpan yung kanyang mga pagkukulang at talagang questionin yung mga achievements at ang strong streak or run na meron si Sixto dito. Sabi niya, "Gawin ulit natin 'to sa ahon, mag-ubusan tayo ng hangin." Yung ahon na uphill, 'di ba, paangat at saka ahon na like to go above the sea. So, mag-ubusan tayo ng hangin, hangin na hininga. 'Di ba kasi 'di ba when you go up naman talaga, tumakbo ka, mag-jogging ka uphill, nakakahingal naman talaga 'yan. At saka yung 'pag nag-dive ka 'di ba, free diving or whatnot, lambog ka sa water, 'pag naubos na yung hangin mo, aahon ka at saka yung hangin na yabang kasi nga
Yun ang gusto niya talagang bottom line i-frame dito. Lahat ng kini-claim ni Six Thread is puro yabang lang, walang substance. So sabi niya, kaya pinapamukha ni Mot kay Six Thread talaga sa line na 'to na kahit sa kasi yung first layer ng kanyang argumento is that si Six Thread, big fish in a small pond. 'Di ba, malakas ka lang dito kasi walang competition. Ngayon ano nun, third layer kasi second layer nun is 'di ba nga, ah, ang third layer nun is para ma-cover up 'di ba yung kanyang mga pagkukulang. Ay second layer yun. Third layer naman dito is that mapupunta ka dun sa thought na si Moth, big big fish siya kahit sa flip top. Dahil nga obvious yung linis at ganda nung kanyang resume pagdating sa flip top. For obvious reasons, undefeated siya sa flip top. Nage-gets niyo? So, okay, pagdating sa PSP run, mas maganda talaga yung naging run ni Six Thread. Pagdating, kumpara kay Mot. Aminado tayo lahat dyan, right? But, ang punto ni Mot, o sige, tignan natin dun sa mas malaking liga. Kumbaga, NBA. Let's look at the bigger picture. Let's look into it, in a way na, mas nagma-matter or mas may bilang sa flip top. Oh, undefeated ako dun. May ganda performance ko, malakas ako dun. Ikaw ba? So dinidiscredit ni Mot naman first round pa lang yung status or achievements ni Six Thread sa PSP. To build yung frame na hindi ka malakas kung tatalunin kita dito. Yun yung punto eh, hindi ka malakas kahit natalunin ka dito. Ngayon, kapag tinalo kita, hindi na nakakabigla kasi nga sa flip top nga, sa big leagues nga eh, na kaya kong panindigan yun, ikaw kaya mong panindigan. So kapag tinalo kita dito, mag-veer away o mawawala yung thought na nagkaroon ng lutuan issue. You guess nyo? Galing, da? So, first line pa lang yun, okay, second line, sabi niya, di ba tirador ka umasta, di na yun uubra, tanga, hindi na ako masisindak sa mga patutok-tutok mo, aba. Tsaka paano pa puputok yung gun bars mong dala kung sa lahat, so kung una sa lahat tol, hindi ka umasa. So, nakita pa naman natin, di ba, yung first round ni Six Set, di ba, nag-gun bars na kaagad siya, ito, yung tatlo nga daw, tapos panti-trigger na lang natira. Kanya, di ba, tirador ka umusta? So here, ito yung psychological reframing approach naman ni Mot. Ito yung sarili niyang flavor. Inaatake niya yung integrity ni Six Threat at yung portrayal niya sa battle, doubling down dun sa kanyang character assassination. So kanina, overall frame ngayon naman yung kanyang mga material, yung inaatake o dinadissect ni Mot dito dahil isa yon sa mga pinaka-effective na material or character na ginagamit ni Six Threat through his material, yung pagiging tirador or pagiging gunman. So, yun naman yung inatake niya kanina, yung achievements at saka yung perceived status, ngayon naman sa material. Hindi na ako masisindak ng mga patutok-tutok mo, abayan. Talking about yung theatrics, di ba? Yung mga theatrics yan ni Six Threat. Every time na mag-gun bar si Six Threat, may kita natin yan. She's talking about yung theatrics ni Six Threat every time using yung gun bars. Ganda ng so makikita niyo rin dito yung line progression, maganda, 'di ba? Tirador pa, tutok-tutok, puputok, gun bars, kumasa. Tsaka tsaka paano pa puputok yung mga gun bars mong dala kung una sa lahat tol hindi ka kumasa. So, punto niya dito, walang kwenta yung mga linya, reference, wordplay, gun bars, at yung buong overall material, construct, at yung technical abilities ni Six Threat. Kasi hindi rin naman siya lalaban. Alam mo yun, kumbaga sa boxing, ano ngayon, kung ikaw pinakamalakas suntok, 100% knockout rate ka, hindi ka naman lalaban, takot ka naman. So, yun na yung binigay na frame or yun yung feeling out na ginagawa or pagfi-feel, hindi yung pakiramdam. Feeling is kumbaga, yun na yung pagpupuno na ginagawa dito ni Mot kay Six Threat. Dahil kanina, dinismantle niya na yung status or yung perceived character ng mga tao kay Six Threat. Binibigyan niya ng panibagong frame. O, hindi talaga yung malakas. Actually, yan, dual. Yun. So, yung ginagawa niya dito. I like how Mot puts heavy emphasis at the end talaga sa mga punchlines niya kung makikita niyo. Talagang he lets the punchline, the thought, everything sets in hanggang alam mo yun, bumaba yung high ng mga tao. Nahayaan niya hindi kaagad siya umaatake. He lets it set onto them kapag bumaba na saka siya atake ulit. It gives more
lasting effect sa mga linya niya sa utak ng mga tao, mas nagiging quotable or memorable. Third line na nagustuhan ko sabi niya, "Pero sige usapang luto ikaw yung dalawang laban mo sa Davao, kamusta man?" Kasi dapat talo ko 'to kay Shehi at kay Shernan sus naman, 'di lang umingaw yung issue porket hopeless pero tus na yan, Shernan at Shehi dalawang SH naging shh na lang. So, dito naman niya kung kanina si Sixth Threat per line yung ginagawa niyang ano, pag-e-airtight o tawag dito, may tamang term diyan, eh, kung paano mo talagang i-encapsulate, there. Kung per line yung pag-e-encapsulate niya ng buong thought, ano, si Moth ginawa niya yung buong material niya in-encapsulate niya dun sa ano na yun, mga angulo niya na yun. Maganda yung ano, yung paano itinahi or paano sinelyuhan rather, paano sinelyuhan ni Mot yung buong round niya, with, his choice of angles and, approach 'no. Ngayong SH 'di ba, bumalik na naman siya dun sa lutuan, lahat ng binabato sa kanya nire-reframe niya, binabalik niya ay Sixth Red in, its own flavor laban kay Sixth Red. So, this is almost a rebuttal sa luto line ni Sixth Red 'di ba, dahil dapat talo siya sa last 3 battles niya. Si Mot naman sinasabi niya basta sa Davao daw ano, luto automatic, six bet na kaagad yung panalo. So, I've heard sa isa sa mga interview 'no, ni Mot na choke daw talaga siya dito, adlib lang yung nag-save sa kanya. So, ano, you can see yung battle IQ, yung awareness na meron si Mot pagdating sa, battle 'no. Dahil kung choke man ito ta's naisip niya 'di ba walang ingay, ang galing 'no. It's something to be, to it's something to watch out kung makakalaban mo si Mot at sa atin naman isang bagay na dapat nating ano, it's something to be admired, oo, 'di ba, na ability ni Mot dahil hindi madali 'yun. So, ayan 'no, dalawang laban hindi by the way guys, hindi ko alam yung ibig sabihin ng pero tus na 'yan kaya hindi ko nalista yung line ay yung hindi ko na-dissect yung linya na 'yun baka merong meaning 'yun underlying na what not, di ko nakuha, just put it in the comment section. Pero hindi ko gets 'yan, yung pero tus na 'yan, I don't know what it means. So, ang overall approach naman dito ni Mot is character assassination yung focus ng buong round niya, okey? So, halos parehas sila, if not parehas talaga silang psychological yung approach, 'di ba? Dito sa kanilang first round, si Sixtet long term yung kanyang, ginawang implementation. I guess the only, difference sa kanila is yung kanilang implementation 'no, kung paano nila, ah, ini-implement yung napiling psychological na approach. Kasi si Sixtet long term 'di ba, meron siyang sign posting, okey binigyan tayo ng tali, okey ito yung gagawin ko second round, ito yung gagawin ko sa third round. Gano'n, long term. Si Mot naman is short term. Ibig sabihin right there and then, eto yung punto ko, eto na kaagad yung makukuha mo na kaagad. Bakit? Ito yung reason, ito yung punto, ito reason, ito kaya to me, I would still go kay Moth etong first round. For me, yun lang yung naging difference. Mas naging effective kasi ano, na-deliver kaagad ni Moth yung expectation sa kanya sa first round pa lang. And siyempre, napakahalaga ng first round sa ganito kalakas na battle because sinong kahawak ng first round, normally, he is the one who will dictate yung ano, yung energy ng buong ano, ng magiging, buong battle kasi maghahabol ka na, eh, 'di ba? Kapag nakuha nung isa, eh, he dictates the, overall ano, vibe or dance nito. So yun, ang masasabi ko maraming suntok si, Sixth Threat sa first round, mas malalaki at mas madidiin naman puro haymaker. Si Mot kasi is gunning for the knockout kaagad first round pa lang. Kumbaga inuubos na agad niya yung hangin niya. Samantalang si Sixth Threat, he is strategically dissecting and placing yung mga tamang words, tamang thoughts, tamang ano, expectation. Kumbaga very technical yung approach ni Sixth Threat para i-prepare yung kanyang second and third round. Kasi makikita natin, napanood niyo naman 'to, si Sixth Threat talaga dito palakas. Right? Samantalang si Moth naman front load yung ginagawa niyang approach. Kumbaga, lahat ng pinakamalakas ko ibubuhos ko na kaagad para quotable kaagad, maalala niyo kaagad. Nage-gets niyo? Maghahabol na kaagad si Sixth Rep kasi ang bibigat na kaagad ng ibabato ko, eh. So, mare-retain na sa utak mo, hahabulin na kaagad ni Sixth Rep yun. So, yun, I would say
Moth, ako first round. Ngayon, puntahan natin yung second round. To me, this is the closest and the most controversial round na itong battle na ito. Okay, second round tayo. Hoy, Badang! Badang, badang, badang. O sige na, nang-rape ka na. Total, yun yung gusto mo yata. At tamang sa kanya din ako natuto para manggahasa ngayon ang bata. Ano? Bias ba talaga yung Cebu? Eh di ba bago yon, laban mo kay Sayad sa Maynila, tinulugan ka lang din dito? At bakit wala kang imik nung si Pistol binabadibag ka habang tinutulugan ng sano mga tao sa inyo? Pas tuturuan ko tong mot at tamang dumapo ka sa eksperto, cause I'm taking you back to school, magdadissect tayo ng insekto. Game! Game! Alam nyo problema sa kanya? Relatability. At bukod pa yon sa tamang pag-deliver. Technical problem, nasa connection, wala dun sa receiver. Paano? Walang charisma, awkward yung... Nakita niyo, binanggit na agad ni Sixth Threat yung technical. Hindi yun, hindi yun basta random words lang. Ginawa niya yun dahil nga sa kanyang side posting yung first round. Kumbaga, pina-prime niya na. Slight. Nagigets niyo? Kumbaga, parinig is the right term. Parinig na kagad sa mga tao, sa mga judges yung ginagawa niya o yung difference nila. Technical ability. Nagigets niya. Yung parang ano yun, yung pag nagugutom ka tapos magpaparinig ka, slight. Na, tapos may katabi, pa makain huling ko, para yayain ka, di ba? Uy, kain tayo. Ganoon yung ginagawa dito ni Sixth Threat. Na parang hindi masyadong obvious at tao mismo yung makagets at mga judges mismo yung makahuli. Na oo nga, mas technical yung material or yung pagko-construct ng material dito sa battle na to ni Sixth Threat laban kay Mot. Yung body language, kaya wag ka sa tao mainis, sir. Para saan pa tong mikropono kung di rin pala nila ramdam yung speaker? Ang dami mong pagkukulang. Ganito yan, para meron kang matutunan. Kalahati sulat, tas kalahati performance, tas pakyo, ba't kita tuturuan? Tangin lang yan. Tulad nung laban niya kay Lanceta, nag-reference ng NBA celebration. Tapos parang, kasalanan pa yata ng mga tao kung sa live di na-gets yung buwisit na yan. Hey, kahit yung mga rapper sa likod, di yun nakuha. Bumubulong lang si K-Ram ng, tingnan nyo, NBA reference yan. May taga-explain ng verse ang puta. Pero kailangan natin yung puntusan, di ba? Kasi wordplay, sobrang nakakabilib. Proud na proud ka sa estilong binibasic na lang ng mga aspirants dun sa Motos Battle League. Ano ka, nagta-try out? Sige nga! Sige nga! Badger! Sige. Ngayong taon, anong pinakamalakas na sinabi ni Mot? O diba? Tangina, pati yung amo walang matandaan. Pati yung amo walang matandaan. Ikaw yung pinakamamahal nilang endorser, pero wala kang tamang na endorser. Paboritong employee na di maalala nung employer. Yung mga bara kung pakinggan yung both sides, piliin mo maging iba. Ilan lang yon sa mga obra kong nagpapatunay na yung namomotivate mo, mga rapper lang, nakalimutan mo yung mga taong may normal na pamumuhay. Wala ngang kwento yung rounds niya eh. Walang kwento yung rounds niya. Reference naka-random. Ako sa tula ko mabusisi. Fibonacci, pag nagsulat to, nakakalculate ko ng maigi. Iba yung rapper na pandayo sa rapper na may artistry. Iba yung Leonardo DiCaprio sa Leonardo da Vinci. Wala kang ganon. Diba? Kasi, imbis unahin yung pag-improve, yung handshake pa nila ni Phoebus yung inuna. Parang tanga. Yung pa yung inuna. Gaya-gaya sa NBA, pag naglaro naman, mga bonjing ang puta. Ang inang yan. Hoy! Tignan mo mga kabats natin. Si Lanceta naging mas accessible sa mga tao nung nawala na yung vibrator niyang dala. J-Black Invictus nagkampiyon. EJ Power naging mas contender pa nga. Pinatibay kami ng talo.
Yun yung sikreto, tanga. Kami yung tunay na naging motivated sa mga kulang. Ikaw tong naging contented sa mga akala mong meron ka na. PSP, kayo din may kasalanan eh. Binusog nyo sa kumpiyansa at wala yung naitulong. Sunod-sunod ba naman yung luto? Kaya paano pa yan magugutom? Ano dahilan mo? Kaysa mas magaling yung nasa inyong bracket? Baka nakakalimot ka, 2019 isa buhay, bracket namin yung pinakamadugo sa history ng battle rap dito. May Balakid, Marshall, Lanceta, Poison, tas finals kay Apex, di pa ako yung paborito. Tangina, look me in the eyes! Hindi kalaban mo yung nagsusulat o nagdi-deliver ng bara para sa'yo, iho. Huwag mong isisisi sa kompetisyon kung yung kakulangan ay nasa'yo mismo. Paano nabulag sa panandaliang sikat, ngayon di ka naramdam ng mga tao? Sa flip top ka lang undefeated, hoy dito wala ka pang panalo! Kasi sapat na daw nagawa niya sa kasaysayan. Pero nandirito ka pa, ang labo. May moat na sa remote, pero puro rewind lang si gago. Dinaan pa sa baliktaran, nire-replay na lang yung history ng sariling pagkatao. Taong 2017 nung siya'y sumikat. Pagtapos nun, nawala na. Kaya pala may 12 months bars kasi hanggang 1 taon lang yung kaya. Tangina. Idol, tawag dito. 1 taon lang yung kaya. Sobrang ikli lang ng iyong prime. Gayo crowd dito. Sobrang ikli lang ng inyong prime. Ordinaryo lang yung pedigree. Idol na idol mo si Lebron pero wala kang alam sa longevity. Tangina, kaya humina ba talaga si Mot? Ulol, hindi ka lang nag-improve, walang nakikitang dedication. At kung talagang undefeated ka, ba't di mo kayang manalo dyan sa sarili mong limitation? Kaya, kampiyon sa kampiyon, ako mismo nagsasabi, matagal ka na po na pag-iwanan. Kung sino pa yung may kantang ginto, siya pa yung unang kinalawang. Kaya ako na sumali ng Dunggalo. Kung tingin nyo, iso yung ganun. Nagka-problema sa XB at kung ano pang makita mong rason. Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko mga yon, tinatalakay mo problema ko noon, tinatalakay ko problema mo ngayon. Yo! Buhay pa! Gising pa! Pinupuna mo pa yung handshake namin nila, Pibus. Ba't nagmamaktol to? Minamasama mo yung kamaya namin, tas yung kamay ni Badang pinagtatanggol mo? Kada pasok ng bagong round, alam kong sabawi, sabik kayo. Pwes kahit wala nang rebat pa na mangyari, may ibabalik ako. Game? Naalala nyo to? Pok-pok? Nakain? Nagets nyo ba yung quotes ko na yon? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sanang nagmomot-mot na yun. Yung call out mo, epic. Tanginang ST yan, sex trip. ST, sex trip, sakto, epic, di ba? Biglang nag-leak na pumasok ng Dunggalo, naging STD na. Kadiri. Pok-pok? Nakain? Seryoso? Kain sa'yo kahit pok-pok? Kadiri pag-usapan, tas dinala mo pa sa mot-mot, di dumating pa sa kabuanan. Halatang dali lang ng dali. Pero sige, patungan pa natin yung pangkantutan niyang sinabi. Susundutan ko ng detalye at ako'y magpapalabas din ng mensahe. Sumabay ka sa aking init, binanggit mo aking ngalan, pasalamat ka sa aking pare. Tinignan ka nila bilang matalik kung kalaban, kaya sa karir mo may nangyari. O di ba baon? Kaya yung reference mo na pang kama, wala na. Natuldo ka na yun. Tira ka kasi ng tira. Ayan, ikaw pa naputukan ngayon. Pero hindi pa tapos yung throwback. Meron pa akong trivia na another. Noon pa lang dama ko na yung inggit niyang sa body language naka-channel. 2017 isa buhay finals. Ako'y nagpa-practice todo hustle. Sa sulok kung saan ako naroon, bigla tong nagpagulong ng bottled water.
Oo, si Gago ng babader. Halatang gusto niya akong mag-suffer na mag-choke o mag-stutter. Then a few years after, ngayon ko napagtantong yung baliktaran nagmamatter. Akalain mo yung brother, magkikita pala ulit tayo sa finals at ikaw naman yung papagulungin ko sa batter. Probinsyanong inggitero sakim sa oportunidad. Kahit sa kapwa niya Bisayang nakalikha ng ugong sa syudad. Ginawa niya kay Kairam sa Cebu, yung galit ng mga Bisaya sumiklab. Pinagmukha ba namang kaaway yung kapwa niya yawa, galing mo ring mambaliktad. Pinuna mo yung paggamit niya ng punto, kesyo insulto. Bisaya kayo pareho, gatekeeper umasta. Samantalang pag siya yung gumagawa nun sa duelo, gusto mo kami mabilib sa ganda? Isa kang hipokrito, ang kinero, bitch please alam na. Baka nakakalimot ka, sa'yo rin ang galing yung disenyong ginawa mong dis sa kanya. Ano nga sabi nito? Para kang probinsyanong inggitero ka talaga sa iyong kapwa Bisaya. Lahing talangka, dumikit na nga sa lobo, di pa rin nakalipad. Di ba yung linya ang sagwa? Talagang di yun aangat kung hinihila pababa. Pero sige, usapang lobo, G-Wolf lobo, tara pag-usapan natin. Mas nakinabang ka nga kung susumahin. Binago mo yung tema ng mismong anthem. Dahil sa lobo, pumutok at nagkapera na busog pa sa pagkain. Halos lumipad ka rin sa langit, ikaw yung bidang nasa top. Pero ikaw din yung di na nakita nung tumila na lahat. At kung ano yung tamang kwento, bumalik din sapagkat mas lumipad pa rin yung lobot na iwan ka sa pag-angat. Kasi tignan nyo na lang kung sino yung nakaabante. At kita naman kung bakit pa siya napasali. Makahabol man lang kaya nga nagbakasakali hanggang finalet, baka makita man lang sarili niya nakadiamante. Pero pasensya na pare, kung nandito ako para yun ay kunin sa'yo. Naiganti ko pa si Kairam sa tulad mong Bisayang ng babayas, mga stupid kayo. Pinamukha ko lang din yung kaibahan ng lobo sa nag-iinaso. Kaya ito ang ganti ni Tom para kay Jerry dito sa bully na to. This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team. Okay, let's talk about the second round. Okay. Second round, these are the angles na ginawa ni Sixth laban kay Mott, rebuttal, style breakdown, pass lines that relatability, style comparison, championship run. And these are the lines na nagustuhan ko kay Sixth on the second round. Second round, sabi niya, sige nga, Badger, ngayong taon, anong pinakamalakas na sinabi ni Mott? O, di ba, pati yung amo walang matandaan? Ikaw yung pinakamamahal nilang endorser, pero wala kang tamang na endorser. Paboritong employee na di maalala ng employer. So, let's break it down. Ikaw yung pinakamamahal nilang endorser pero wala kang tamang na endorser. So, ayan, nakikita niya, ginagamit na ni Sixtet ang kanyang strength o wordplay, di ba? Endorse na representing it, tsaka endorse na nagsasubmit ka. So, endorser. Paborito yung employee, hindi maalala na employer. So, yung relationship, di ba, ng employee, tsaka employer, tsaka yung, yung irony of it. So, makikita natin ang smooth ng pagkakagamit ng yun nga irony ni Sixth dito sa buong line na ito. Very clean, neat, no? Napakalinis ng real talk, hindi tunog sermon, very creative and airtight yung construct. Very artistic yung ginagawang exposition ni Sixth dito, okay? Exposition nito dahil na-expose niya si Mott kasi ang root nito is that si Mott daw kulang sa artistic technicalities, di ba? Pinost ko pa nga kanina para sa inyo, highlight sa inyo yung ano na yun, sasabihin ni Sixth. Tapos binigyan niya ng heavy emphasis yung wordplay na lakas daw si Mott sa ginawa niyang basketball celebration reference. Pero binibasic na daw yun ng mga baguhan na battle MC. So, pinakita ni Sixth dito yung weakness ni Mott ng naka-wordplay yung mga linya. Nagigets nyo? Again, ito naman yung entry ni Sixth sa linya na rebut proof. Etong linya na to. Parang napakasimple lang naman nito, no? Simple siya, pero
'pag ano, ninitpick mo yung linya. Pero 'pag kinuha mo yung buong premise at saka context kung bakit niya ginagawa itong linya na 'to, is makikita mo kung bakit at gaano kalakas or ganda itong linya na 'to dahil nanggaling nga 'to dun sa ano, sa premise at saka sa context na ano, yung technical abilities, poor technical abilities ni Mott. So, rebut proof siya, in a way kasi ito yung ano, it is the strongest, weapon talaga ni Six Threat, yung wordplay. So, kung ikaw, question is, sasabayan mo ba si Six Threat sa laro niya? Of course not, lalo na kung ikaw yung tao na pinupukol na mahina yung technical abilities mo, lalabanan ba ang technical na sulatan si Six Threat? So, hindi bottom line, hindi mo na ire-rebut yan dahil kung hindi, lalo kang may expose at lalong makikita ng mga tao yung difference, yung layo ng inyong technical writing ability. Gets nyo? So, ganito yung mga next level na style breakdown. Pino na niya si Mott sa poor technical abilities ni Mott sa pamamaraan ng technical na linyang kinonstruct niya. Ay, galing, 'di ba? So, second line na nagustuhan ko dito, sabi niya, "Ni wala ngang kuwento yung rounds niya, eh." 'Di ba? So, exposition talaga yung ginagawa niya dito. Reference, naka-random. Ako tula ko, mabusisi, Fibonacci, 'pag nagsulat ko, naka-calculate ko ng maigi. Iba yung rapper na Pandayo sa rapper na may artistry. Iba yung Leonardo DiCaprio sa Leonardo da Vinci. So, let's break it down, guys. Unang layer muna o ng punto netong linya na ito or yung bar na ito, ni wala ngang kwento yung rounds niya, reference naka-random. So, napaka-tight talaga mag-shoot ni Six Flat 'no. He can deliver yung thought, the point, the argument, and the conclusion in the simplest and most direct way possible nang wala masyadong tsetsa-buretsa, yet high quality, 'di ba? Yung presentation at saka yung buong linya, hindi siya lame na parang naggo-grocery list ka lang. Kasi may mga gano'n na bad times, sabi mo ganito, sabi mo ganito, sabi walang kumbaga ano, parang binabanggit mo lang yung mga weakness nung kalaban ta's inano mo lang, ni-rhyme mo lang yung dulo. Pero ito, hindi nawawala yung thought, hindi nawawala yung argument, hindi nawawala yung ano, yung punto or yung point at saka yung ano, ending ng conclusion. Meron ka na agad hint, ano nga ba yung conclusion na sasabihin dito ni Six Thread. So, ako sa tula ko, kita niyo, seamless. Ultimo yung ano, yung, tawag dito, yung face value nung linya o yung word na pagkakasulat, maganda yung progression, yung transition niya. Ako sa tula ko mabusisi, Fibonacci 'pag nagsulat ko naka-calculate ko ng maigi. So ito yung ano niyan, first ano niya, point or ito yung unang argumento ng linya na 'to, tama ba? Hindi pala argumento, ito yung first meaning, 'yan. Ito yung first meaning rather nung linya na 'to. Si Fibonacci, yung bar na 'yan, si Fibonacci mathematician siya, okey. And, sa kanya rin pinangalan yung mathematical sequence na Fibonacci sequence. So, ang punto dito ni Sixth Thread is yung material niya compare kay Mott is perfectly measured and sequence yung pagkaka-construct. So, kumbaga sukat na sukat. Samantalang kay Mott, chop suey daw. Kaya sabi niya, eto wala ngang kuwento yung rounds niya, reference naka-random. In other words, chop suey. Kumbaga, bara-bara, bahala na, maitugma lang. Kumbaga, eto yung mas technical at saka mas tight ng pagde-deliver nung linya ni Looney nun na parang si basta rhyme, basta mag-rhyme puwede na. Eto yung higher level nun, nung punto na yun. So, Fibonacci daw siya. Tapos, next, line sabi niya, "Iba yung rapper na Pandayo sa rapper na may artistry." Dito, nire-reframe niya yung status ni Mott na yes, malakas si Mott, pero pang inter-barangay lang yung level niya, ng lakas niya. Siya is pang-exhibit, meaning yung market nila or yung fans nila is from completely different world. Kay Six Flags daw use yung mga tao na may taste, sosyal, elegante, luxurious, intelihente. So, sinasabi niya ako, I serve people of higher value and status because that's what I represent. Samantalang ikaw pang inter-barangay ka lang, kumbaga pang NBA ako, ikaw pang ano ka lang, liga sa barangay. Gano'n yung sinasabi niya. Yun,
And then sabi niya, iba yung Leonardo DiCaprio sa Leonardo da Vinci. So, punto dito ni Sixtet is that for entertainment lang yung value na binibigay ni Mot. So, front lang, acting lang, hindi totoo. Kasi si Leonardo DiCaprio, di ba, yung mga nakikita natin sa movies, sa theaters, and all that, hindi naman totoo yung scripted yon, right? Nagigets niyo, nakita niyo yung pangalawang layer meaning, scripted. Leonardo da Vinci, acting lang, yung pinapakita mong run na malakas ka dito sa buong tournament, entertainment lang, acting lang, kasi nga scripted. While siya daw is totoong may talino, Leonardo da Vinci. So may contribution talaga, 'di ba? Si Leonardo da Vinci, ramdam natin yung contribution niya sa mathematics, science, art, sa philosophy. So yun po yung yun yung mga unang meaning, una at pangalawang meaning nung 'tong linya na ito. Ito na ngayon yung third layer of meaning na itong linya na ito na ginagawa ni Sixth kanina pa, 'di ba? In-explain ko na sa inyo yung ultimo yung punto, yung argument, may at saka yung reference, may progression, 'di ba? May natural succession yung ginagawa niya, 'di ba? Kanina yung sa J Block, isa buhay, tapos hunting grounds, 'di ba? Binalik niya lahat. Nagets niyo si J Block, kumbaga isa buhay. Ito home court advantage na nanalo, natatalo si Mott dahil sa isa buhay, 'di ba? Tapos si J Black dahil yun nga yung ano niya, controversial. Tapos panalo niya kay Pistol din, gano'n. Tapos isa buhay si J Black, isa buhay champion, has something to do with it. Tapos binalik ni Sixth ulit dun sa home court idea. Ngayon, ito naman yung thought progression na ginagawa ni Sixth dito sa ano na 'to, sa linyang 'to, yung third level or third layer rather, okay? Third layer nitong linya na 'to. First, ang makikita natin dito is yung three major differences or factors of comparison or factors of difference nilang dalawa ni Mott. Kasi makikita niyo, tatlong beses or ilang ulit niya na direct kinompare si Mott laban sa kanya in three different category. Unang-una sabi niya dito, ako sa tula ko mabusisi, Fibonacci 'pag nagsulat 'to naka-calculate ko ng maigi. Si Mott daw walang kwento yung rounds niya, sabi niya, ni wala ngang kwento yung rounds niya, reference naka-random. Ako sa tula ko mabusisi, Fibonacci 'pag nagsulat 'to naka-calculate ko ng maigi. So ano yung first point of comparison na dini-discuss dito ni Sixtet is difference in material or quality of their art. Okay, so yung first point of difference. Second point of difference, sabi niya, iba yung rapper na pandayo sa rapper na may artistry. Okay, so second point of comparison or difference is that yung kanilang level of competence at saka yung kanilang audience. So si Mott daw is pangdayo or pang interbarangay lang. Samantalang siya is pang international or higher level. Ito yung ganito ako kalakas. Okay? Kumbaga kino-compare niya yung MVP ng barangay sa MVP ng NBA. So tignan mo yung level ng yung galing mo sa level ng galing ko, yung level ng competition na nilalabanan mo sa level ng competition ko, at saka yung level ng mga audience na sino-serve mo, at saka yung level ng audience na sino-serve ko. Nakita niyo, tatlong level din yon. Ito nga yung punto ni Sixtet, 'di ba? Fibonacci. Ano yun, naka-calculate ko ng maigi. Ibig sabihin, sukat, sequence, talang lahat perfectly measured. Ultimo yung punto by threes. Tapos sabi niya dito, iba yung Leonardo DiCaprio sa Leonardo da Vinci. May ilaman nyo mamaya kung bakit by threes. Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio. Third point of comparison is yung kanilang intellectual prowess and yung kanilang contribution. Yan, or level of difference in terms of their contribution. Sa hip-hop, si Mott for entertainment value lang. May value lang siya kapag scripted, malakas lang siya kapag scripted kasi acting lang. Samantalang daw si Secret, yung metaphor niya, mala Leonardo da Vinci na in most
factors or categories ng battle rap, laging meron siyang tawag dito, mabigat or impactful na contribution. 'Di ba kanina sabi niya by trees din, sabi niya, ah, material, delivery, tapos 'di ba sabi niya yung pangatlo hindi niya na binanggit. Bakit kita tuturuan by trees? Bakit nga ba by trees 'yan? Dahil yung Fibonacci sequence po is ganito 'yan. Yung third number ng sequence, kunyari 1, 2, 3, yung third is always, equals to the addition of the first two numbers. Halimbawa, 1, 2, ang pangatlong number dapat on Fibonacci sequence is 3 kasi 1 plus 2 is equals to 3. So, 2, 3, anong susunod na sequence dapat na number is that 5 kasi 2 plus 3. So, 3, 5, ang susunod na number, 8 kasi 3 plus 5 is equals to 8. So, gano'n. Nakikita nyo kaya by trees. Makikita nyo dito, pakinggan nyo ulit yung buong material ni Sixth Threat ng second round. Lahat sukat. At ang major na ginagamit niyang sequence is lahat dissected by tree. Or naka-group siya. Group by tree. Grabe, di ba? Boom! Mind-blowing. Imagine mo, pati yung layer ng meaning ng kanyang linya by tree. Yung difference by tree. Tapos yung pangatlong linya, yung tawag dito, yung contribution niya is 3 din. So, ang ganda ng presentation ni Six Threat talaga. Eto yung ganito, hindi ko sinasabing sinulat to ni Sack Maestro, pero ganito yung prime Sack Maestro magsulat noon. Ganito. Pero I would say this is even more, this is more technically, harder. This is technically harder, and para sa akin, mas maganda ito. Mas angat to in terms of quality at saka bigat than yung prime na Sack. Sa akin lang naman yun, huwag niyo akong i-bash. Pananaw ko lang dahil grabe, buong round mo susukatin mo ng gano'n. Well, yun nga yung sinasabi niya, Fibonacci, naka-calculate ko ng maigi, pinanindigan niya yun. Yun yung mga intangibles po ng pagsusulat ng isang material. Third line na nagustuhan ko, sabi niya, kaya ako na sumali ng Donggalo, kaya kung tingin niyo issue yung gano'n, nagkaproblema sa XB, at kung ano pang makita mong rason. Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko mga yon, tinatalakay mo mga problema ko noon, tinatalakay ko mga problema mo ngayon. So, dissect natin kaya ako na sumali ng Donggalo, kaya tingin nyo, issue yung gano'n, nagkaproblema sa XB at kung ano pa makita mong rason. So, this is yung accusation audit ni Six Threat. Kanina, first round, di ba, nag-sign posting siya at ano man ender niya, di ba? Ender niya ng first round is sign posting para ma-prime yung mga susunod na line. Ito naman, accusation audit. Ngayon, kung hindi niyo alam yung accusation audit, panoorin niyo yung video ko ng controversial line ni Slack One. Na-explain na doon. Medyo mahaba na yung video natin. Hindi ko na elaborate pa tong accusation audit. Pero ito, ginawa niya ito sa ender niya, itong accusation audit, para kung third round man, yung pinakamalakas na round ni Mot, ilagay man ni Mot yung pinakamaganda niya material third round, is de-diffuse nun some of the expected lines dahil nga may accusation audit na. Okay? Yun po ang ginagawa ng accusation audit. Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko mga yon, tinatalakay mo mga problema ko noon, tinatalakay ko mga problema mo ngayon. Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko mga yon. So this is the anchoring line, okay? Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko yung mga yon. Anchoring line siya because this is the dismissive statement. What it does is it dismisses yung prior statement made. Kung ano man yung mga salita or statement na ginamit before this dismissive statement, mawawala na ng power yon. To give more emphasis to or importance to the following statement, which is tinatalakay mo mga problema ko noon, tinatalakay ko mga problema mo ngayon. So, ang ganda. By trees na naman. Nakita nyo yung pagkakaputol nito. Grabe. So, ano ginawa nun? So, kaya ako na sumali ng Donggalo, kaya tingin nyo issue yung mga yun, nagka-problema sa XB, kaya kung ano pang mga rason, accusation audit yun, tapos sa second line niya, naging gumamit naman siya ng dismissive statement yung, pero lumipas mga taon na pagdaanan ko yung mga yon. Ibig sabihin, hindi lang, dinoble down niya yung pagtatanggal ng power
doon sa mga anggulo na yung laban sa kanya. So lahat yon. Kasi nga again, that's what dismissive statement does. Uh, it takes it takes away the power or ano it dismisses yung prior statement made. Ano man yung mga linyang sinabi ba before that. So tinatalakay. So nagkaroon na ngayon ng heavy emphasis or power yung ano more important yung ano yung naging following statement after that, which is yun nga tinatalo mga problema ko noon, tinatalay ko problema mo ngayon. So uh, naging mas makatotohanan or convincing, 'di ba? So bottom line sinabi niya dito is that yung mga sinasabi mong anggulo sa akin noon pa yun tapos na wala na. So wala ng power yun. Ang galing in the technical aspect of things, sobrang sound nitong ginawa na 'to ni Sixth Threat sa second round. Kaya nga masabi ko sa inyo 'di ba, paangat talaga yung quality ng material o sulat ni Sixth Threat dito. Though I would say, very risky, okay, yung ginawa ni Sixth Threat that I believe under different circumstances would have paid off. Kasi makikita din natin medyo kung hindi lang malakas yung closer ni Sixth Threat, parang medyo lumaylay na, 'di ba? And again, hindi ako nagiging bias dito. Kahit panoorin niyo yung napanood niyo naman na 'to, kahit tanungin niyo mga kakilala niyo nanonood ng live, mga kaibigan niyo MC, they are closer. That's all the energy that we felt during live. Naramdam namin na mas mababa yung energy in terms of material quality. To me, mas malakas 'to sa first round niya, pero pagdating naman sa presentation or energy ni Sixth Threat, mas mababa yung energy niya than the first round. And even yung mga judges na bumoto kay Sixth Threat, 'di ba? 'Pag pinakinggan niyo after this, yun ay isang fact na nakita at naramdaman namin lahat na yung energy level niya, it's not the same as the first round. Medyo bumaba siya dito. Though nabawi niya, I would say, dahil maganda yung closer niya. So yung first half ng kanyang second round, maganda, tapos pababa yung energy niya. Again, yung energy hindi yung quality na material. Quality na material, palakas, paangat, yung energy niya, yung pababa. Kaya sabi ko nga, under different circumstances, it would have paid off. Kasi ngayon ko lang nakita si Sixth Threat na medyo humaba magpaliwanag, 'di ba? Kasi normal kilala natin, ah, normally, nasanay tayo kay Sixth Threat, kilala natin siya na 1-2, 1-2 lang yung atake niya. Dito, in-explore niya at very effective niyang nagawa naman yung exposition, yung kanyang style dito sa material ng second round. And yung exposition kasi it requires talaga mahahabang setup, mahahabang kwento and all. So, very risky yun. I would say dahil may mga part nga na medyo alanganin. Okay? Okay, kay ano naman tayo, mot naman tayo, second round mot. So, ito yung mga angles niya, rebuttal line, call out, personals, flow GDist, yung mga ano, at saka yung look, tawag dito, yung kanyang throwback, doon nag-throwback siya ng kanilang mga ano ni Sixth Threat. Okay, isa linya na nagustuhan ko kay Mot sa second round. Sabi niya, pinupuna mo pa yung handshake namin ni Phoebus. Ba't nagmamaktol to? Minamasama mo yung kamayan namin tapos yung kamay ni Badang pinagtatanggol mo. So, gandang rebut nito. To me, this is a well-constructed rebuttal kasi hindi nawala yung thought nung nire-rebut, which is yung hand. Di ba? Handshake. Hand, tas kabadang. Meron kasing mga rebut na tumugma lang sa punchline, pwede na. Halimbawa, yung punchline na isip niya, nag-e-end sa vowel, 'di ba? A, I, O, U. Expect mo na yung ano nun, setup nun mura, 'di ba? Kasi yung mura laging A, I, O, U yun, eh. Mo, PI, 'di ba? Mapipili mo, eh, laging gano'n. Eto hindi, maganda yung thought, na-hold niya yung ano, yung pinaka-thought nung linya na nanggaling kay Sixth Threat at naibalik niya ng ano, ng malinis, gano'n din kalinis. Though sabi nga ni Romano, napakalinis nito, parang ano daw 'to, pre-med, pero kung ano man, I would say, I will still give it a point na rebuttal siya dahil pre-med man or on the spot, it was a well-constructed, napakaganda. Hindi siya yung typical na rebuttal na naririnig natin, and this is fitting for this, level of competition. Number two, noon pa lang dama ko na yung inggit niyang noon pa lang dama ko na yung inggit niyang sa body language, naka-channel. 2017 Isabuhay Finals, ako'y nagpa-practice, todo hustle. Sa sulok kung saan ako naroon, bigla 'tong nagpagulong ng bottled water.
Oo, si gago nambabother halatang gusto niya ako mag-suffer na mag-choke o mag-stutter then a few years after, ngayon ko lang napagtantong yung baliktaran nagma-matter. Akalain mo yun brother, magkakita rin pala ulit tayo sa finals at ikaw naman yung papagulungin ko sa battle. Kung Sixth Threat, very risky yung buong material niya ng second round kasi nga yun yung hindi yung typical na Sixth Threat. Ako naman ito yung very risky na linya ni Mott for the second round. Na risky ito kasi as you can see, ang haba nung setup. At kung hindi nag-pay off yung punchline, magiging obvious yung laylay nito na pwedeng maging dry spot at magiging obvious siya na butas kay Mott detong round na ito. Bakit kamo? Dahil ang haba rin nung skemang pinanggalingan nito. Ang skemang pinanggalingan nito, yun, 'di ba, yung call out nga daw ni Moth, ay ni Sixth kay Moth, yung nagmo-Moth-Moth tapos 'di ba binigyan niya, ni-reconstruct niya yung linya na yun, ta's binigyan niya ng skema ng STD, 'di ba, sex trip and all that. Tapos hindi nag-pay off, 'di ba, hindi gano'n kalakas. Tapos susundan mo pa ng isang gano'ng kahabang skema ulit. So imagine niyo kung hindi nag-pay off ito. Ilan yun, parang halos ilang bars yun na 16? Bars na, oh my goodness, walang nangyari. So magiging butas talaga siya. Though, it worked out. Bakit kamo? Okay. Why it worked out? Okay, three things. Kung bakit na nag-pay off 'to, bakit na naging ano pa rin 'to, nag-landing na maayos para kay Mott. Number one, three things. Medyo shaky kasing last few lines ni Six Red kasi galing sa stutter. Okay, so mababa yung energy na pinanggalingan. So hindi masyadong kailangan maghabol. Aangat lang ng konti ni Mott yung energy niya from where Six Threat left it. Obvious na agad, di ba? Na yung difference line energy. So, number one, nakita niyo naman, mas inangat ng konti ni Mott or inangatan niya talaga yung energy ni Six Flat last few lines nung kanya or last part nung second round ni Six Flat. Number two, siksik sa imagery yung setup para hindi lang pandinig mo yung nakatutok, pati yung isip mo para makasunod ka at mai-imagine mo makakasunod ka maigi dun sa kwento through imagination. Di ba? Siksik siya sa imagery na pinrhyme niya dun pa lang sa STD, sex trip and all that, 'di ba? Siniksik niya na agad. That scheme also helped si Mott. Ito naman, pupunto natin yung sinasabi kong yung high level battle IQ. Yung battle IQ or yung battle awareness na meron si Moth. Nakita niya na yung unang schema hindi nag-pay off. Nakaramdam siya, hindi niya pinilit. Anong ginawa niya? He made the necessary adjustment. Kaya ito, binibigyan niya ng heavy emphasis yung mga 'di ba, mas mabagal yung delivery niya dito kaysa dun sa first scheme para mabigyan ng heavy emphasis yung mga imagery. Kita niyo, so maganda yon. Hindi lang tenga mo yung nabubusog, pati imagination, mabilis ka makakasunod sa kwento. And lastly, yun nga sinasabi ko, which I believe is a very high IQ moment ni Mott dito sa buong second round na 'to. Alam ni Mott na sugal 'tong linya na 'to. Kaya ang mapapansin niyo nilagyan niya ng theatrics yung pinaka-punchline. Anong ginawa niya? Binato niya yung bottled water para dagdag aesthetics. 'Di ba nung sinabi niya, "Ikaw naman yung papagulungin ko sa battle," binato niya. Pupuwede naman niya hindi, pupuwede naman niya i-deliver niya na gano'n. Pero nakita na nga niya na yung first scheme niya hindi nag-pay off. So kailangan niyang dagdagan ng ano pa, ng kung ano mang necessaryng effects, 'di ba, para mas mag-sit in sa mga tao. So yung theatrics na yun is yung binato niya, which worked out, 'di ba, binato niya yung bottled water kasi what it does, it makes the line more obvious and alive kasi another added factor yon, which is visuals. Kanina, auditory, 'di ba? Tapos binusog niya yung linya niya ng imagery. So, kaagad imagination. Tapos dinagdagan niya ng talagang direct visuals. Binato niya yan. Which is magiging effective talaga dahil predominant sa atin lahat naman talaga yan na yung tayo, mas nakaka-follow tayo sa element ng
visuals. Nakikita natin nangyayari kaya nga mas gusto na nanonood kaysa nakikinig ng radyo, di ba? So, yun yung naging exclamation point ng punchline na ito. Grabe, no? High IQ moment. Kanina kay Sixth Red technical prowess pagdating sa pagsusulat. Si Mot naman, in-game, adjustment. Third line na nagustuhan ko, sabi niya, pero pasensya na pare kung nandito ako para yun ay kunin sa'yo. Naiganti ko pa si Keram sa tulad mong bisayang ng babayas, mga stupid kayo. Pinamukha ko lang din yung pinamukha ko lang din yung kaibahan ng lobo sa nag-iinaso. Kaya ito ang ganti ni Tom para kay Jerry dito sa bully na to. Ayan, okay, dissect natin. Pero pasensya na pare kung nandito ako para yun ay kunin sa'yo. So, siya daw yung magde-derail o mag-upset sa championship aspirations ni Sixth Red Official. Naiganti ko pa si Keram sa tulad mo ng babayas. Katulad mong bisayang ng babayas, mga stupid kayo. So, ito yung Keram angles at saka yung lutuan, saka yung home court. Lutuan angulo, saka yung home court advantage na angulo. Yan yung references niyan. Pinamukha ko lang din pinamukha ko lang din yung kaibahan ng lobo at nag-iina. So, ito naman yung Flow G angle, di ba? Yung beef nila sa isa't isa, tsaka yung pinagkaiba daw, difference ni Flow G at saka ni Sixth Red. Kaya ito ang ganti ni Tom para kay Jerry dito sa bully na to. So, ito yung tinatawag ko na verbal judo kasi si Sixth Red yung unang gumawa netong na to, linya kanina, di ba? Yung sa first line niya, yung home court advantage, yun nga, yung J-Black reference, tas isa buhay, tapos home court. Ginawa din. Nakita niyo, sobrang close fight. Ito naman yung entry ni Mot using that style na ginamit niya yung linya mismo ni Sixth Threat laban sa kanya in a very effective manner kasi na-reconstruct niya yung analogy, adding another focal character of that story. Di ba nun, is yung aso, another, main character yan di ba? Yung aso sa Tom and Jerry. Effective siya sa akin kasi Sixth Threat fits the bill in that analogy. Kasi kung si Keram, si Jerry, si Mot, si Tom, di ba? Pag magkakampi yun, sa isang episode ng Tom and Jerry, sino yung nagiging kalaban nilang dalawa? Diba yung aso? Yun nga, yun dito Sa kwento, magkakampi si Keram at si Mot. Kalaban nila, si Sixth Threat, which is yung aso. Kaya nagkaroon ng buhay yung analogy na yun. At saka effective yung reframing. At saka again, sabi ko nga, kagandahan nitong line na ito is ito yung entry ni Mot doon sa approach na ginawa ni Sixth Threat, yung pag-encapsulate ng linya dahil na-incorporate niya lahat yung angles at saka reference na binato sa kanya ni Sixth Threat in one line. Yun nga yung championship run, Keram angles, lutuan, home court, Flow G, at saka yung beef nila, yung differences, na-encapsulate niya yung lahat as a second meaning or layer ng meaning nitong linya na to. It's very seamless with excellent thought progression. Yan ang masabi ko. Ngayon, sino sa palagay ko na netong second round na to, man, mamaya natin pag-usapan kasi to me, this is the closest round of this entire finals. Pakinggan natin yung third round, which obvious naman kung sino nanalo, I would say. Grabe! Grabe! XB na angle, G-Wolf. Grabe. First time kong narinig yun ba? First time ko narinig yun. Distra kay sa G-Wolf. Lap trip, gagi. Siguro sinasabi mo lang yan para makalimutan namin yung distract mo kay Haring Manggi. Isa buhay champion, dinistract si Haring Manggi. Lagot! Ang malala nun, hindi pa siya sinagot. Bakit lang yan? DDS, XB, Donggalo. Sinabi na yun ni Shea lahat Akala ko pa naman meron kang bagong ideya. Nakakaawa tong Thomas Edison, ninakaw lang pala yung bumbilya. Huli na, game! Ngayon, pag-usapan natin yung pinauso niya last year na tumanggi ako. Game!
Malamang, nakita nyo lang ang puno yung December ko ng mga gigs tang ina mo. Pero wag mong kalimutang ikwento din yung mga panahong ako unang naghamon sa'yo. Quarantine days, sabi di ka pa daw ready, tas biglang si Zaito tinanggap mo. Lolo, oh, gaganyan na naman yung mukha. Ganyan yung itsura niya, oh. Ganyan yung itsura niya nung siniwalat ni J Black na umatras siya dati kay Sak nung Ahon 10. Hindi totoo? Hindi. Kasi tingin mo, mas madaling paghandaan si Craig nun, pero kay Sak dapat may sulat munang nakatoka, na kaya pasok yung John Wick, patayin muna yung aso ribatal na ginawa mong pangontra, yung ribat naka-wordplay, naka-multi, kabisado pa ng sobra, memorize yung isasagot, isa din mismo yung scriptwriter nung pinapalabas ng istorya, gago. Tapos, Ang galing, no? Yeah, he's still holding the thought of, yung Leonardo DiCaprio na linya, di ba? Same thought yung, dito, inaatake ni Sixth Threat. Though, iba yung implementation, iba yung constructed na linya. Pero yung thought pareho. Galing, no? gaganon lang itsura ng muka. Paano? Yung madayang technique niya in question, na-detect tuloy yung kriminal nung dinaan sa facial recognition. Uy! Kaya pala nung press con, gusto na daw makalaban si Looney. So, kumpleto na to si Kumag. Grabe neto, no? Mautak. Pati yung sumulat nung meron ka na ding sulat. Kaya pala lagi niyang inaasar yung mga kalaban niyang nag-o-overtime, di ba kamo? Pistol J Black sobra sa oras, Lanceta higit 50 lines, yan ang lagi mong panargo. Yung manggugulang, takot magulangan, inuunahan niya na lang kaso, namumuna ng overtime itong mahilig na mag-clock in ng maaga sa trabaho. Buti pa ako, malinis lang magtrabaho. Kaya sa susunod, wag kang puro imbento. Kumpletuhin mo yung detalye na yung binibigkas. Cause bitch, it took 5 years o 6 na pong buwan para sa 60 yaks. Kanina pa kita dinuduraan. Di mo gets yun, Brad. Puro spit yun, Brad. Kasi ganon yung spitting facts. At speaking of facts, Ayan, doon sa mga naguguluhan, bakit ba huminto si Sixth Threat dun sa, na yun, punto na yun. Okay, spitting facts, yung pagsasabi ng totoo, tsaka facts machine. Kasi yung facts machine po, it takes time. Lalo sa US, obvious, gamit na gamit pa rin yung, machine na yan. So when you send the message, kunyari, one office to another, if fax nyo, it takes time para sa fax machine i-print out yung message. Kaya huminto siya dahil it takes time for the fax machine to deliver the message para i-print out talaga yung message. Kaya siya huminto dahil dun sa buffer time na yun. Okay? Sa mga nagugulan, ba't ba siya huminto? That's the reason why. speaking of facts, December 7 dapat tong finals eh. Pero para makalamang tong manok nila, pati araw mamajikin. Nakita nilang may gig ako sa ibang bansa, kaya pinaaga para yung paghahanda ko mabitin. Mga hurado, para saan pa yung sinusulat niyo dyan kung may script na pala? Ano yun? Credits na lang yung tatalihin? Makokontrol nyo yung puntos pero di yung punto ng aking sasabihin. King ina mo, sabi mo kay Pangs, ikaw ang mas leon. Leon daw na maghahari. Pero nagpatali ka sa kanila. Naging kanibalismo, tong leon din yung lumamon sa sariling pride niya. Kiyay ka. Pride leon, tangina nakuhang magpa-under. Naging puta na may handler. Animal Kingdom, ikaw naman yung binaliktad, yung leon na yung lumuluhod sa badger. At pati kay Phoebus. Tangina, champion yan ha. Ngayon may sugar daddy na lang na mayaman. O sugar daddy niya din yun. Para sa milyon, naging bitch yung may corona para kay Chavit Singson. Ngayon, harap sa salamin. Karma'y nabalik na din na ang alila ay alila kahit pabalik tarin. Really, please! Ngayon, karera mo'y nakadepende na lang sa kanilang activities. Binigyan kanya ng kotse, di pa rin umarangkada abilities. They gave you an expander but you ain't able to expand your possibilities.
Wait, parang pamilyar. So binigyan ka ng sasakyan ni Mr. P. Really? So anong ginagawa niyo ni Mr. P? Didi? Ay! Na Justin Bieber ka, te? Justin Bieber? Kate! Ay! De, tanungin natin. Sige nga. Anong ka-rhyme ni Phoebus? Delicious! Basta wasak nung bumangga. Vehicular na homicide. Kahit liga, imposible tong ma-override. Pang-apat ko na W, familiar yung logo by. Apat na yung pinagulong parang 4-wheel drive. Tangina. Pag tinalo ka dito, hindi counted. Counted mo mukha mo. Nakita nyo, ihagis puting tuwalya. Kanina ko pa pinipigato at malinis rin na ba? Binigyan daw ako ni Phoebus ng kotse. Ang daming padali. Tanga, nakuha ko yung kasi yung pera hinati. Mula sa ahon, pati yung unang labang ko sa PSP, kaya yun nangyari. Insulto sa'yo yun kasi yung ahon, yun yung panahong umatras ka, dun pa ako nakaabante. Sisimulan ko tong round 3 tungkol sa panapos na duramo. Malinis, trumabaho. Pues alam na mga tunay na fans na yan ay hinango mo lang din sa kathako. Mula 12 months bars ng karamihan sa ulado hanggang 13th man pay employee of the year, naging malinis magtrabaho, tarantado. Kaya sa mga battle fans na bago, aralin nyo yung history, hindi yung isusumbat ko pa yung nagawa ko. Oh, wag kang magalit sa aking gago. Pinapaalala ko lang yung dati, parang mindset nyo sa Dunggalo. Pero seryoso, malinis magtrabaho, tirador, 6 street, parang ilang ulit nang nagtatangka. Kung iisipin nyo yung lohika, di rin kayo mamamangha. Mula sa slogan at pangalan niyang di naman nag-aakma. Kasi ang malinis na tirador, pag trumabaho, walang banta. Eh ikaw, di ba dinamay mo syota ni Tats? Magulang ni Akata, An Mateo, kung sino-sino rin kapag nandis, kahit civilian RIP sa kanya at wala ng peace, sabay magsasabi ng malinis magtrabaho, sinanay mga tao kasi dun kayo na please, ginagawa mo lang casual para di halata yung casualties. Kahit nga yung stepfather at nanay ni Apex, sinabihan niyang everyday daw may kantot. Binalibaliktad lang ng bata, parang Apex versus Moth. Binalibaliktad lang ng bata. Ang laswa naman ng tira. Pues yung tinawag mo na bata, ikaw naman ang babalibaliktad rin, halika. Pag nakalipas na tong laban, ito yung magtatanda na linya. Kung ikaw yung ika-6 na banta, ako yung bata na minanika. Pero hindi madali. Kasi manalo o matalo, yung lagay ko alanganin. Kung lahat kayo na puwersang sa kontrobersya magpakain, issue ng scripted tsaka luto, yan yung mga anggulong nakahain. Nagagamitin mo na lang at itutugma mo laban sa akin, di ba? Sa live ni EJ Power at Lanceta, pinag-uusapan laban natin. Dalawang tropa mong sinungaling na may propaganda pa ilalim. Sinasabing, kumpare ko raw si Phoebus, alam na agad yung hangarin. Para yung hate sa kanya ng tao, sa imahe ko masalin. Ngayon ako na yung kontrabida sa litrato. Inaabangan kung paano maagrabyado at kawawain. Kasi sa tingin nyo, hindi ko na-deserve pa ang manalo. Pag natalo, satisfying. Kaya para saan pa pagiging malikain? Paano pa ako magpapasiklab? Kung mas nakulayan na to ng kontrobersyang mas pinapatingkad. Baliwala lang lahat ng mga laro sa salita kong nilimbag. Kung hindi nyo naman nakikitang ako na yung binabaliktad. Pero sige,
Ako na yung antagonista. Kasi kahit gusto kong bumait, di ko na magagawa to. Sakto, ikaw yung matira mayaman champ na bet nila manalo. Ang kaso, ilibing daw ng buhay ang mga sosyal. Kaya ito ang death sa threat ng Dunggalo. Kasi massacre to gago. May halong ghetto dogs yung mix. Alam nyo na yung sunod na hit. Ito'y 5:30 Santa Rosa. Di naaabot pa yung 6. Alam mong tagos yung kada hits, hindi lang basta asintado. Ginamitan pa kita ng bala mula sa mga kakampi mong sundalo. Malarambo, para kung pinasok yung pinagmulan mong kampo para sabihin sa sarili nyo na amo kung sino mas malinis magtrabaho. Okay, so third round nila. Okay, ito yung third round ni Sixth Threat. Ito yung angles niya, rebuttal. Ayun na, in-address niya na issue ng pag-iwas o inducking, character assassination, personal luto, at saka Phoebus. Ito yung mga linya naman na gusto kong kay Sixth Threat, no? Doon sa third round. DDS, XB, ano pa, Donggalo, sinabi na yun ni Shay lahat ha. Akala ko pa noon, meron kang bagong idea, nakakaawa tong Thomas Edison, ninakaw lang pala yung bombilya. To me, this is the strongest rebuttal of the entire battle kasi hindi lang siya basta rebuttal. Pero just as it was with Mott, na-hold yung thought, ito, on a next level, at saka maganda yung, yung mga setup, di ba? Papunta dun sa punchline. Yung integrity ng character ni Sixth Threat na nahawakan niya, yung linya about him being Da Vinci, di ba? Yun yung pinanggalingan nito, di ba? Da Vinci siya, tapos ang ginamit niyang reference at saka bar dito si Thomas Edison. You can see na hindi basta-basta rebato. Sabi nga ni Romano, again, maaaring nga daw to, mga pre-med. But then again, to me, sa level na itong dalawang ito, hindi na ako mabibigla, no, na these are on the spot. So, si Thomas Edison, di ba, kilala siya bilang, parang nag-imbento ng light bulb, di ba? But truth of the matter is, siya lang yung nagpa-patent nung design. Pero I believe si Joseph Swan talaga, or si Humphrey Davy, yung naka-imbento nun. Kumbaga, na-imbento, in-improve ni Thomas Edison yung idea na meron na tapos pinapatent niya or pinalisensyahan niya, trademark yung design na yun. So, ang ganda. Second line, champion niya na, ngayon may sugar daddy na lang na mayaman. O, sugar daddy niya rin yun para sa milyon. Naging bitch yung may corona, parang kay Chavit Singson. So, I do not know exactly who itong reference na ito ni Six Threat. Patawarin niyo ako, put it in the comment section kung kilala niyo yung tinutukoy niya dito na beauty queen. What I know though is that Chavit is a franchise holder of Miss Universe of Philippines, yeah? So, maganda, Chavit Singson, tas Sugar Daddy, maganda yun. Tas mayamang matanda, tas generous, di ba? Lahat yun fits the bill or character ni Chavit Singson. So, I would say, yung mga linya na ginagamit dito talaga ni Six Threat, hindi lang siya busog ng reference, but in terms of argument at saka, argument tsaka punto, mas convincing siya, I would say. Tapos sabi niya, wait, parang pamilyar. So, binigyan ka ng sasakyan ni Mr. P. Really? So, anong ginawa niyo ni Mr. P? Didi? So, this is a very good line and thought progression from the Chavit line. Kasi, this holds the same thought. Di ba nga, kanina, pinipost ko naman, parehong thought, pero iba yung implementation. It's either on a different angle or mas mataas or mas depth yung linya or yung punto na ina-atake niya doon. Pero pareho yung thought. Dito, mas depth and mas in-depth siya and different yung punto. Kanina, Sugar Daddy. 'Di ba? Si Chavit Singh, Sugar Daddy. Ngayon, bitch daw si Mott kasi this is like, what he did sa, 'di ba, Leonardo DiCaprio line. Kasi kanina, 'di ba, Sugar Daddy lang, tapos Chavit Singson, 'di ba, Sugar Daddy, mayamang matanda, tapos generous, tapos PDD na, si PDD, alam naman natin. I'm not gonna discuss his cases na para sa mga hindi nakakaalam, medyo mahaba na ito. Si PDD is accused right now in hold sa New York sa mga kasong involved sexual abuse. Ayan, sexual abuse daw sa parehong babae at lalaki. At sa mga minor. Ayun. So I'm not gonna discuss that further at baka tayo ng YouTube. Pero yon, kayo na lang, you guys do your own search about that case ni PDD. So, to me, this is a classic
six threat material, 1-2 punches, maiksi yung setup, tas diretso yung punto. Mas maraming element at seamless yung artistic approach. Very fluid yung six threat na nakita natin dito. Delivery, theatrics, punto, punchline, flow, at saka higit sa lahat yung confidence. May kita nyo talaga, ito yung pinaka-confident na six threat na nakita natin all three rounds. Kay Mot naman, these are the angles na ginamit niya. Rebuttal, line bite, catchphrase, selfie bars, drogalo, controversy. First line na nagustuhan ko kay Mot, pero seryoso, malinis magtrabaho, tirador, six set, parang iba, parang ilang ulit nang nagtatangka. Kung iisipin nyo yung lohika, di rin kayo mamamangha. Mula sa slogan at pangalan niyang di naman nag-aakma kasi ang malinis na tirador pag trumbaho, walang banta. So maganda yung logical reasoning nitong line na 'to galing kay Moth. Malinaw, makikita yung argument, yung point and conclusion ng buong subject matter. Maiksi kasi yung premise kaya ano, madaling masundan na, oo nga 'no, six thread napapaulit-ulit-ulit mo lang, walang malinis na trabaho. So nabigyan kumbaga dinismiss niya or binasag niya yung normal na punto ng mga linya na ito ni Six Threat 'pag galing sa kanya yung malinis Trunubaho, 'pag malinis Trunubaho walang banta, Six Threat tapos malinis Trunubaho. Galing, 'di ba? So, eto basic naman 'to, naintindihan niyo na 'yun. So, second line na nagustuhan ko sa inyo, ikaw 'di ba dinamay mo siyota ni Tats, magulo ni Akataan Mateo, kung sino-sino rin kapag civilian RIP sa kanya at wala ng peace, sabay magsasabi na malinis magtrabaho, sinanay mga tao kasi dun kayo na please, ginagawa mo lang casual para di halata yung casualties. So, casualties, yan po yung mga ano, yan yung mga civilian na nadadamay 'no, sa giyera 'no. And yun yung sinasabi niya, yung magulang daw, si Ann Mateo, yung shota ni Tats, etong mga 'to, they have nothing to do with the battle. Dapat yung atake mo diretso lang kay dun sa ka-battle mo right in front of you or right across of you. Pero si ano daw, sixth threat is ano, defensive na ano, hypocrite. Kasi nga 'di ba pinagtatanggol niya si Badang, tapos ano, ayaw daw niya or kapag iba yun ang dadamay, pinupuna niya, pero siya mismo ginagawa niya din 'pag siya pupuwede. So, ano, kumbaga hypocrite yung pinapalabas dito ni Mot, about kay Sixth Thread. Character assassination pa rin 'to, pero not as strong as his ano, first 2 rounds, I would say. Lalo na yung ano, first round. Tsaka yung maganda yung casual tapos casualty, 'di ba? Ginagawa mo lang casual para hindi halata yung casualties. Casualties na yun nga, yung mga nadadamay, tsaka casualty na ganito, white shirt, black shirt, casualty, T-E-E-S, casual na kasuotan. Yan na, 'di ba? Now, third round, wala na mahabang tsetsa-pretse, man, obvious 'to kay Sixth Threat itong round na 'to. Ito yung pinakamalakas na or level ng kumpiyansa or presentation ni Sixth Threat, I would say. Ngayon, dun tayo sa second round. Okey, sino sa palagay ko nanalo? First round ko kay Mo, third round ko kay Sixth Threat. To me, second round is the closest. Okey, nagbago ba yung pananaw ko? Kasi sabi ko nga sa inyo, kaming dalawa nevertheless, first 2 rounds binigay namin talaga kay Mot during live for obvious reasons and explain ko naman. To me, after reviewing it, maraming mga elements siyempre na hindi na present sa post, sa review. Katulad ng energy, katulad nung impact, hindi na parehas. Okay, wala na yung anticipation kasi alam mo na kung sino nanalo, nage-gets niyo. Unlike kapag live, lahat kayo kabado. Sino unang matataranta, sino unang magcho-choke, sino unang mag-i-stutter, mag-stumble. So may anticipation. So yung mga malalakas na linya lang talaga yung maiiwan sa inyo, hindi mo muna kaagad mapapansin, 'di ba, yung mga other layers of technicalities ng lang material. Hindi na yun present when you review it, okay? That's one thing I wanted to clear out sa mga nanonood, nakikinig, lalo sa fans ng parehong tao. Magkaiba po talaga yung judging na maka-come up mo sa post or yung video na at saka sa live. So my decision to me, I would say that this battle really could have gone either way. Kasi lalo yung second round, it could have gone either way. Bakit pa pwedeng manalo si Six Rat dito? Pwedeng manalo si Six Rat dito dahil I would say sa second round, pwede kong ibigay kay Six Rat yon for the obvious reason ng technical prowess na showcase niya nung second round. That was the first round. I mean, that was the first time na nakakita ko ng gano'n ka well measured sukat
na round dahil hindi lang basta yung linya, ultimo yung buong concept at saka context ng buong material nung buong second round is directly aligned dun sa kung anong sinabi niya. Sinabi niya Fibonacci. Naka-calculate ko maigi si Fibonacci again, may sequence. Yung buong round niya was perfectly sequenced. So, when was the last time na nakakita tayo ng ganun level of uh, material construct? Ako favorite ko si Batas talaga pero I have not seen Batas uh, ascend to that level of uh, constructing a material. Pupuwedeng manalo so sa akin, pupuwedeng manalo si Sixth Threat doon dahil mas mahirap yung ginawa ni Sixth Threat. Mas mahirap yung shinowcase niya, okey? Though, ang drawback lang nun again is that he stepped outside of his comfort zone and outside of the character what people were expecting from him, okey? But then again, to me, paid off yun dahil narinig niyo naman yung reasons ko 'no, dinisect natin, pinag-aralan natin, talagang it was airtight. Buong round walang loose ends, walang loose end. Pupuwede ring si Mot yung manalo dito dahil during the moment, okey, si Mot yung mas nakapag-deliver in terms of psychological expectation. Papaliwanag ko lang. At, at a match of, this magnitude, ganito kalaki at ganito kabigat yung laban, what's at stake, sino yung maglalaban, people have certain expectation. Let me go back to Pacquiao Mayweather, 'di ba? That's I believe battle of the decade daw 'yon nung nangyari 'yon. And people talaga merong certain expectation, psychological expectation na talagang bugbugan, bigayan, talagang haymakers, hindi magtitipid or magpe-play safe yung bawat isa. And yun yung na-deliver ni Mot. Kasi yung mga tao nanonood dito were expecting firepower talaga, sure fire. Talagang haymakers, palakasan and all that. Yun yung na-deliver ni Mot. Na we are expecting both of you na maglabas talaga ng mga knockout punches. Si Mot, na-edge niya si Sixth Threat in terms of meeting the expectation. Nage-gets niyo po, 'no? Parang again, parang nga lang yung Mayweather Pacquiao. Kaya maraming tao to this day naniniwala sila, hindi kay Pacquiao yung battle, yung match na yun. Kasi he was really pushing for the knockout. First hanggang 12th round, he was really pushing for the knockout. Samantalang si Mayweather, he played it in a very strategic, methodical, technical approach. Yun yung nakita naman natin kay Sixth Threat dito sa battle na 'to. Who was, more technically sound sa battle na 'to? Si Sixth Threat. But who is the more aggressive in terms of going in for the kill? Si Mot. So, yun yung nakita kong reason why people were talagang nagre-react kay Mot at hindi masyado kay Sixth Threat because they were expecting na dapat ang dito talagang bigayan, pukpukan. Parang napanood natin kay Tipsy at saka kay Looney, they deliver. Because people were expecting na ito, Tipsy versus Looney. Bigayan talaga, palakasan ng punchline to, palakasan haymaker. They're both gonna go in for the kill. Di ba? Walang magpe-play safe dito or walang maglalaro ng a little technical in here. I think that was the only reason kung bakit people were kinda cold kay Sixth Threat because they were expecting something from Sixth Threat na hindi masyadong na-deliver ni Sixth Threat. During the moment ha guys, during the moment. Kaya nanalo si Mot. But ngayon after this, siyempre mas ma-appreciate na natin kasi wala na yung tension wala na yung pressure. Nakita na natin sinong nanalo, nage-gets niyo? So, wag din wag din natin silang akusahan lalo na yung mga judges at yung mga tao na hindi bias, luto, scripted and all that. Magkaiba kasi yung air
of ano, of yung pressure, yung environment, ibang-iba during the live. Ayan, tanungin niyo si Nevertheless, sabi ko nga siya Battle MC rin yan, nakakaintindi rin yan, 'di ba? So, wala na kasi yung ano, yung dito wala na talaga yung you being on the edge. Ano ba yung anticipation wala na kasi narinig na natin, pupuwedeng paulit-ulitin, pupuwede mong i-pause, "Uy, hindi ko naintindihan masyado yung linya na yan, i-pause nga natin." Katulad nung pagbaba ng energy ni Six Threads, second round. Kami naramdaman namin yun, ayan tanungin niyo si Nevertheless, kasi dahil medyo nasa likod kami, may mga linya talaga si Six Threat na hindi na namin masyadong naririnig dahil yung delivery niya hindi na gano'n kalakas or yung kalinaw. Yung mga factor na yun na siyempre 'pag sa post, lahat 'yan kahit yung pabulong naririnig ko nga yung tawa ni Sak Maestro tsaka ni Badang, eh, 'di ba naririnig nga natin. Pero siyempre sa live hindi na. And again, yung psychological stature or state nung mga taong nanood on that na we are expecting something sa inyo on this level, right? So, yun yung ano ko, reasons ko kung bakit po pwedeng manalo si Six Threat dito at kung bakit naman nanalo si Mot dito during yung live na ano na event. Yung ano kasi again, ano lang yan, mas naging sensational pakinggan si Simot in the moment kasi mas trivial yung naging approach ni Mot sa second round. To me, that's the closest. Mas trivial. Mga throwback lines, mga issues in the past, mga personalities, mga tao that people recognizes, tas sinabayan pa niya ng mga theatrics niya. So, in the moment, it paid off. At least to me. Pero, bilang battle MC naman na aspiring or whatnot, this is battle na marami kang matututunan. Lalo kay Six Threat pagdating sa technical aspect of it. Yun lang yun sa akin. By the way, shout out kay Shehi. Kausap ko si Shehi kanina nung nagla-live siya. Shout out Shehi. Naglalaro siya Path of Exile 2. Yun, so guys, share your thoughts. I would love to share more, pero siguro comment na lang kasi ang haba natin, almost 2 hours na. So put in the comment section sa inyo ba, sino sa palagay nyo yung nanalo talaga on this one? At bakit? Yan. Bakit sa palagay nyo nanalo yung tao na yon? Though respect and congratulations kay Mot at saka Sixtet kasi nabalitaan ko na nag-decide sila na hati na lang. Tig 500,000 sila. No? So, okay yun. Pareho pa rin panalo. And too bad, no, na wala ng PSP next year. Yan. Sayang naman na we should have never asked or wish yung downfall na itong liga na to dahil maraming mga ano't battle MC na umaasa dito ng hanap buhay nila. No, so I hope na makabalik sila at mas maging well structured ang kanilang management. I'm not saying na I'm better. Anyhow, thank you so much for watching. Happy New Year again, guys. Maraming salamat. I hope the support me na katulad ng pag-support niyo sa akin 2024, even more so. And follow me, add me on my Facebook account. It's the link is on the description or nandun sa baba. All right. So try show up on Facebook. Thanks. Shout outs then kay Sinyo. Thank you so much, guys. I love you all. Peace out.